Makakautang ka ng hanggang 50,000 pesos kahit may bad record ka dati. So yes mga ka-loan seekers, hindi ito clickbait ha. Dahil today, pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-interesting na loan ngayon dito sa Pilipinas. So ito nga yung Tonic Credit Builder Loan. At ang pinakamaganda dito, hindi lang siya basta loan, kundi tinatrabaho niya rin yung credit history mo habang nagbabayad ka. Kaya nga, kung isa ka sa mga na-deny dati sa loan, kahit saang bangko ka umutang or yung mga legit na pautangan online, o di kaya isa ka sa mga may negative record, negative credit history, or wala kang credit history at gusto mong magsimula, perfect na perfect ito para sa'yo. So again, ako nga si Zia and welcome back to Zia Interview. At kung gusto mo nga ng legit, yung updated at honest na loan app reviews, make sure talaga na nakasubscribe ka na dito sa ating channel. So yun nga, bago tayo dumiretso sa loan na to, so real talk muna tayo mga ka-interview. Bakit nga ba maraming nade-deny ng loan? Diba? At marami kasi yung mga nagtatanong sa comment section, maging sa ibang mga social media account ko, like, bakit naman lagi ako nade-deny ng loan sa mga legit pa naman yung kadalasan na declined yung loan application ko? So, ito yung mga possible na reason. Una nga, meron kang late payment sa previous loans mo, o di kaya may mga unpaid balances ka, wala kang existing credit history, or minsan, hindi lang active talaga ang financial activity mo. At aminin natin kasi, kahit gaano ka kasipag, kung may negative record ka, hirap din talaga maaprubahan. Okay? Pero may good news nga kasi may solution na ngayon. Ito nga yung Credit Builder Loan Concept. So by the way, isa sa mga digital bank nga dito sa Pilipinas na kilala sa fast approval, full online at walang hassle. Pero itong credit builder loan nila, ibang level. Okay? So hindi lang siya utang. Isa siyang stepping stone para maayos ang credit history mo at magkaroon ka ng mas malaking loan sa future. Okay? Para itong training ground sa financial discipline mo. Ganito lang kasimple yung concept ng credit builder loan. Mag-loan ka, halimbawa 10,000 to 50,000 pesos, then habang nagbabayad ka on time, nagkakaroon ka ng good record. At nag-i-improve din ang credit score mo, then mas nagiging trustworthy ka sa mga lenders. So in short, build now, borrow bigger later. For example kung dati na-deny ka ng 20,000 loan, then after mo gamitin ito at nagbayad ka ng maayos, possible na next time, pwede kang maaprubahan ng 50,000, 100,000, or even higher. Ganun talaga kaganda itong credit builder loan. Super dali lang makapag-apply dito sa credit builder loan. So go lang tayo sa Google Play Store, i-download yung Tonic app, mag-register gamit ang isang valid ID, i-open lang yung dashboard at i-click mo yung loans, piliin yung credit builder loan at sagutin ang application form. So isubmit nyo lang at hintayin ang approval at kapag approve ka kasi, i-accept mo lang yung offer, may digital signature, then papasok agad yung pera sa account mo. At ang maganda dito or isa sa mga nagustuhan ko dito, walang pila, hindi mo kailangang mag-travel para pumunta sa branch nila, hindi mo kailangang pumila nga doon sa branch nila mismo para makapag-submit ng requirement, 'di ba, ng application form, kasi nga lahat talaga ay online. So yun yung isa sa mga maganda na hassle-free siya, lalo ngayon na nagsisitaasan nga yung diesel, yung gasoline, 'di ba, sobrang hassle yun at mapapamahal pa tayo, nagtaasan na rin yung pamasahe. So maganda din talaga na may mga nag-o-offer ng mga loan online. At para nga makapag-apply, ito yung mga dapat nyong tandaan. Kailangan Filipino resident at dapat yung edad 23 to 58 years old, merong valid ID at may Tonic account. So kung wala ka pang Tonic account, pwede ka nga mag-create by downloading the Tonic app mismo sa Google Play Store. Dapat may TIN for employed and self-employed at yun, di ba, napakadali lang. So hindi katulad ng ibang loans na ang daming mga documents, may mga collateral pa at may mga co-maker. Pero dito nga, napaka-minimal lang. Ito naman yung mga details ng loan. Pwede nga tayong umutang hanggang 50,000 pesos at meron itong terms na mahaba din like 6 months, 9 months, or 12 months. At yung interest din nila around 4.2% monthly add-on. At for example, kung uutang ka ng 20,000 pesos for 6 months, expect mo yung monthly payment around 4,000 plus. So, depende ito sa final offer. Ang importante dito, laging basahin ang loan offer bago natin i-accept at ang payment
Super easy lang din ha. Once approve yung loan application nyo dito sa Tonic Credit Builder Loan, napakadali lang din magbayad. Una, i-open mo lang yung app, then i-click mo yung may nakalagay na pay now, then done, di ba? So, pwede kang magbayad before due date. So, mas maganda din talaga na lagi tayong nagbabayad on or before yung due date nga, di ba? Para gumanda talaga yung credit score natin. At eto pa ang bonus mga ka-interview, after 3 months on time payment, pwede mong ma-unlock ang Pay Hinga feature. So yun yung isa sa nagustuhan ko dito sa credit builder loan ng Tonic na wala pang iba na nag-offer nito. Dito nga sa Pay Hinga na kung saan parang safety net ito. Pwede kang mag-skip ng payment depende sa terms, no? At may insurance support. Kaya kung biglang nagka-emergency ka, hindi ka agad magkakaproblema sa due date. Napakagandang tulong din talaga itong Pay Hinga feature nitong credit builder loan sa Tonic, di ba? Kasi kung nagka-emergency, hindi ka mamomroblema sa due date kasi pwedeng di ka muna magbayad. Tapos bayaran mo na lang sa next month. So, ayun nga, napaka-helpful ito, lalong-lalo kung breadwinner ka o di kaya may mga unexpected expenses or unstable yung income mo. Para nga magkaroon ng chance na maaprubahan yung loan application mo, una, gamitin ang Tonic account regularly. Number 2, dapat mag-save tayo kahit maliit lang na amount, diba? Hindi naman kailangan na 100,000 ganyan yung isi-save natin dito sa Tonic Bank, kundi kahit mga maliit na amount lang. And then, gamitin ang debit card. Kung meron ka, pwede ka rin mag-request naman. At iwasan ang late payments at yung pinaka-importante, consistency. Kasi nga, kahit maliit lang ang loan mo, kung consistent ka, mas malaki ang trust sa'yo, diba? Minsan, naabot ng 100%. So ngayon naman, real talk muna tayo sa mga quick FAQs. Pwede ba kahit may bad record? So sabi ko nga kanina, yes. Ito ang target users nito. Kasi nga, kahit may negative record ka, pwede ka pa rin umutang sa kanila. Mabilis ba ma-approve? Usually, yes. Depende sa evaluation. At sa mga nagtatanong, pwede ba mag-reapply? Yes naman. Gamitin mo lang ang app regularly. And real talk lang ha, hindi ito magic solution mga ka-interview. Kailangan mo pa rin ng discipline at yung tamang paggamit. At syempre, responsibility. Kaya nga ka-loan seekers, kung dati na-deny ka, huwag kang mawalan ng pag-asa dahil sa panahon ngayon, may chance para sa credit mo. Pwede kang mag-start small, pay on time, at tuloy-tuloy lang interview ha. So again, this is Zia from InstaReview. So thank you for watching and please don't forget nga to like, share, and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na videos natin. See you sa next video. Bye!